Yes, mga kaisinumbayan, magandang araw po sa ating lahat diyan sa bayan ng Taytay Rizal. At mga kaisinumbayan, live po nating makakapanayam ang isang butihing mayor, tatakbong mayor at dating naging kunsihal, naging kagawad, naging SK chairman. Siyempre walang iba kundi ang pinakang magaling na kapitan dito sa bayan ng Taytay Rizal. Kundi si Cap Alan De Leon at siyempre yung kanyang team na Sagip Taytay. At nasa kabilang linya, ito ngang si Barangay Kapitan Alan De Leon. Magandang araw po, Barangay Captain Alan De Leon. Ayan, magandang hapon din po, Kuya Tito Jerry, Kuya Lolo Jerry, magandang hapon. Opo, Kap Alan, gusto lang nating malaman at siyempre para dun sa kaalaman ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Taytay. Ano ho ba ang tulak sa isang Barangay Kapitan Alan De Leon na gusto pang maipos dito sa bayan ng Taytay? Siguro, tinatanong ko kay Jerry, ano ba yung aking dahilan? Bakit po ako tumakbo ba? Bago ko yan sagutin, dahil maraming nakikinig, maraming nanonood, nais ko bigyan po ng very short background lang. Ako po si Alan Martin Cincuenco De Leon. Ang aking tatay po ay ang dating punong barangay po ng Barangay Dolores na si Kapitan Fred De Leon. At kami po ay matagal na nakatira po sa bayan ng Taytay at sinasabi yung mga early settlers po. But sabi ko nga po, ang ngayong panahon na ito, ang bayan po ng Taytay ay diverse. Talagang napakarami ng tao, mga galing sa subdivisions, mga nandoon po sa may Floodway and Arenda. So, napakalaki na ho ng bayan po ng Taytay ngayon. Ako po ay nagsimula ng magiging barangay kagawad noong 2007. Kitap Nature Barangay Kagawad po, and then ako po ay naging dalawang term na po, ako po ay naging konsehal ng bayan po, Jerry. At noong 2013, ako po ay na-elect po after ng election po ng barangay, nanalo po ng barangay, kinailangan ko mag-resign. So, tuloy-tuloy po, from 2013 hanggang ngayon po, at maka-second term po ako noong 2018, kung saan po ay kahit paano, hindi lang po ako, ang grupo po ng Sagip Dolores noon, pagtala, nasang history na 10,000 boto po yung nailamang po natin sa kalaban, at mula po sa kapitan hanggang sa SK Kagawad ay naipanalo po ng 16-0 na walang iniwanan at walang natalo, kundi isang diretsong grupo po ng Sagip Dolores ang amin pong nagawa. Kapitan Alan De Leon, ang pag-usapan po muna natin kasalukuyan, kayo po ay nasa panahon pa rin po ng pandemya, itong ating panahon. Ano ho ba ang mga nagawa ng isang Barangay Kapitan Alan De Leon sa inyong nasasakupan dyan sa Barangay Dolores, sa bayan ng Taytay? Alam niyo po, nung panahon po ng lockdown, 2020, hindi ho makakalimutan po ng tao yan, ng taong barangay ng Dolores, ng taong bayan po ng Taytay, at ang buong Pilipinas at ang buong mundo kung ano po ang nagkaroon tayo ng lockdown. Napakahirap, napakasakit, nakakatakot, hindi mo malaman kung may kakainin ka, kung ang mga needs mo, paano makukuha, hindi ka makalabas, hindi makaalis. Ang Barangay Dolores po, sa pamumuno po ng inyong lingkod, kasama po ang lahat po ng empleyado at mga opisyal, ay kung ano po inatas po ng batas, ginawa po namin sa abot ng kaya. Ang sabi ho, magpakain ng ating mga kabarangay na naka-lockdown. Bagamat very limited po ang ating resources during that time, ay gumawa po tayo ng mga pamamaraan paano makapagpakain ng mga tao. Marami ho, almost 26,000 families po, Jerry, ang ating pong mga nasasakupan po dito. Pero hindi mo yung kakayanin na isang bultong mamimili ka lang ng sardinas, tsaka noodles, tsaka bigas. So, ang ginawa po namin, lumabas po kami doon sa pinaka-usual na relief. Kinontrata po namin yung mga nagtatanim po ng pechay, ng mustasa, ng talbos, ng kangkong. Even po yung gumagawa po ng mga taho, ng tokwa, yung mga fish pen po sa Binangonan na na-stock din po yung kanilang mga produkto. Namigay po tayo ng buhay na tilapia, yung mga frozen po na chicken na nasa mga storage facility po dito sa Taytay. Kinontrata din po natin na kaysa hindi mailabas po, kinuha na rin po natin mga karne po ng baboy, lahat po ng pwedeng maipamigay po natin, Kuya Jerry. At nakakatuwa po na sa awa ng Panginoon, ultimo,
ayungin po na daing at Mhm. suman sa kainta. Mm. Nabigyan po natin ng panahon na makuhanan po yan para sa kagustuhan lang po na may maibigay po dahil sa mga tao na natatakot po magutom. Mhm. Hindi ho kasi dapat, kung gusto po may paraan. Oo. Ayaw mong tumulong, marami pong dahilan. So, napagtulong-tulungan po natin yan. Dumadaan po ang mga araw, nakagawa po natin ng paraan na mapakain po yung mga tao po natin dito sa Barangay Dolores. At yung mga ibang sumobra, sa dami po nung nagbigay ng donasyon na pinasasalamatan ko po hanggang ngayon, Mhm. na ipamahagi din po natin sa iba't ibang mga barangay po. Sa Makatwid, Barangay Captain Alan, ito hubay talagang house to house ninyo para idulog sa inyong mga kababayan o kabarangay dito sa bayan ng Taytay. Alam niyo po, ang talagang makakapagsabi po niyan, mahirap naman ho na ako. Pero nakagawa po kami ng sistema kung paano po ang lahat ng mga kabahayan po dito sa Barangay Dolores ay makatanggap. Pagka ho naririnig nila na meron na at meron na pong maliliit na stabs na magagawa, Mhm. ilalabas na ho ng mga kabarangay ko yung mga kaldero nila at saka palanggana kasi automatic ho meron na hong rasyon. Mhm. So sa dami ng iniikutan, every week ho na nagawa po natin ng systematic kong pamamaraan po ang pamimigay po ng relief dito po sa ating barangay na nakiisa naman po ang lahat na hanggang third and fourth wave ay nabigay po natin ito sa kanila. Ngayon hubang kayo ay hinimok ng inyong mga kababayan dito sa bayan ng Taytay para lumaban sa mataas na posisyon bilang isang mayor. Ito hubay, kaya niyong dalhin sa buong bayan ng Taytay ang pagbibigay ng tulong? Ang importante po naman, ang pagiging kapitan po kasi is very challenging po. Mhm. Ito ay naging training ground po sa inyong lingkod. Kung ikaw po ay kapitan, ikaw ang talagang nasa grassroots, ikaw ang humaharap sa mga tao. Very hands-on po ang pagiging kapitan. Mhm. So, kung ang isang lingkod bayan, naniniwala po ako, ay galing sa pagiging punong barangay, at kung siya'y tataas sa mas mataas na posisyon, Mhm. hindi po sinasabing mas madali, pero may hawak po siyang training, Mhm. may hawak po siyang puso, at ang importante po talaga ay yung marunong kang makinig, marunong kang makakita, at marunong kang umaksyon sa mga dapat mong bigyan ng solusyon. Mhm. Ang ibig nyo sabihin, talagang ito, kayo bilang isang kapitan, napag-aralan ninyo kung ano yung magiging pursiging maibibigay ng tulong sa inyong mga kababayan. Kung sakali na kayo ang maging mayor o tamaan na bilang isang ama ng bayan sa bayan ng Taytay. Alam nyo, Kuya, kung ibibigay po ng Panginoon ito sa tulong po ng ating kababayan, yung mga kasama dito po sa ating bayan po ng Taytay at sa tulong po ng Panginoon, talaga ho naman pagbubutihin at pagyayamanin po natin kung ano po yung dapat maibigay sa ating mga kabarangay. Alam po ninyo, napakahirap sa panahon po ng pandemya. Ang tao lahat po ngayon is very sensitive. Hindi po pwedeng sabihin na wala ka ng, dahil pandemya, wala kang tamang gagawin, walang gagawing tama isang public servant. Hindi po. Naniniwala po ako na dapat laging ginagawa mo ay maipaliliwanag mo sa tao. Hindi pwede sabihin mo lang, kasi pandemya, kaya tingin ng mga tao, mali ginawa ko. Hindi ho. Kung kaya mong i-defend, o kaya mong ipaliwanag sa tao, at gusto mong ipaliwanag at ipaalam sa kanila yung gusto mo, maiintindihan ka ng mga tao. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Sa action pa lang, at sa pagkita nila sa iyo, na ikaw ay nagbibigay ng tulong, ramdam na po nila kaagad yung sinceridad mo sa pagsaservisyo. Na magsimula po itong pandemya na ito, ano po ang kauna-unahang ginawa ng isang Alan De Leon? Lahat po talaga may first time. Mhm. Alam niyo po ba, kahit sa lahat po ng nakikinig, sa lahat po ng nanonood, kahit dito sa ating mga, nandito sa mga kasamahan po natin, hindi alam kung ano yung quarantine pass. Mhm. Hindi alam kung ano yung travel pass. Mhm. Imagine, gagawa ka ng almost 28,000 na quarantine pass, Kuya Jess, hindi mo alam kung saan manggagaling. Oo. Sarado ang printing shop, Mhm. sarado mo ang computer shop sa labas. Pero napagtulong-tulungan nating magawa lahat po ng mga protocols. Hindi natin alam ano ba yung front, nagagamit naman yung frontliners pero naging hayag yan ng lockdown. Yung salitang lockdown, salitang frontliners, salitang MECQ, GCQ, wala ho yan, lahat ho yan bago sa atin. Overwhelmed. Pero luckily, unfortunately, sa pagkakaisa po at yung pag-abide po sa lahat po ng ibinibigay na mga atas po sa inyo, sa amin sa aming mga barangay ng local ng IATF at ng NPNP at DILG, nagawa naman po na alam mo, dapat ho talaga pag sa ganun panahon ng krisis, tulungan at konsultasyon din po
Kasi importante, hindi mo lahat maiisip. Kahit ako yung kapitan, hindi ko yung lahat maiisip. Talagang dapat sa punto ho ng krisis at sa punto ng problema, konsultasyon, tulungan, sama-samang pag-aksyon, napakalaking bagay po. Wala kang iiwanan. Kung meron kang kailangan ikonsulta sa baba mo, kaya yan ay kakampi mo, kaya yan ay kalaban mo. Importante sa panahon po ng krisis, magkaisa ho tayo. Walang politika sa krisis. Pandemya ho ito. Yun po ang isa sa tingin ko dapat na ginagawa ko. Alam nyo, Barangay Captain Alan De Leon, itong aking isang katanungan, medyo merong malalim na tanong. Kasi ang inyong makakatunggali, ngayon po, dito sa larangan ng pagka-alkalde dito sa bayan ng Taytay, ay isang veterano, isang matagal na nanunungkulan bilang mayor sa bayan ng Taytay. Hindi ho ba kinakabahan ng isang Alan De Leon? Noon pong ako ay napili, ang lahat po kasi ng grupo ng opposition sa bayan po ng Taytay ay nagkaisa. Ito po ang isulong at ilaban po sa election po next year. Ito yung aming tinatawag na makabagong barkadahan na may ngiti at pagkakaisa, na kung saan isang taon ho kami nag-usap ng pumili na kung pwedeng sino ang mailaban. Lalaban hindi para sa isang tao. Lalaban hindi para sa posisyon. Para sa bayan ng Taytay. Lalaban po para sa bayan at maparating po sa taong bayan na lahat ng hinaing po ninyo, lahat ng inyong problema at lahat ng inyong gustong gawin ay mayroong magtataguyod at mayroong magtatanggol po sa inyo. So ginawa ko po ito. Mahirap. Sabi nga, ako'y walang pera, ako'y walang kakayahan, pero hindi man ho kami sumasala sa pagkain. Nakakakain naman po kami tatlo. Medyo malusog pa nga ho ko ngayon. Opo. Pero ibig kong sabihin, hindi ho labanan ng pera ang eleksyon. May gastos. Pero lumagay lang tayo sa lugar. Ako'y pinararatingan. Ako daw ay pinaghandaan na. Ako din po handa. Sabi ko nga po nung ako'y napili, hindi ko kinakabahan. Kasi nakampi ko pong Panginoon, kakampi ko ang lahat ng grupo po na sumusuporta sa atin, at sa aking pag-iikot po at pagsagot sa lahat po ng messages po na kaya ko. Yung lahat po ng hirap at masakit na dinanas po ng mga taga-Taytay, yun po ang nagsisilbi naming tuntungan para makaahon at maisagip po ang bayan po ng Taytay sa pamamagitan po ng serbisyo ng ngiti. Amen. Kasi napakaraming problema ang bayan ng Taytay. At alam po naman ng lahat na ang bayan ng Taytay ay catch basing ng tubig baha. Tulad ng nanggagaling po sa upline ng Antipolo. Ano ho ba ang magagawa ng isang Alan De Leon kung sakaling dumarating po yung kanitong panahon ng tag-ulan at nagkakaroon ng pagbabaha? Ano ho ba ang dapat nating magawang tulong sa ating mga kababayan na nasasalanta ng baha na tulad ng panahon po ng mga nararanasan dito sa bayan ng Taytay? Alam niyo po, sa dami po ng mga nagawa ng flood control projects po, tinatawag ko yung flood control is hindi not to eradicate yung baha, but to control it, to regulate. Sa dami na ho nung nagawang flood controls dito, from the municipality, provincial and national, lahat po naman na nandyan yan. Siguro ang alam po na pinakamaganda ho dyan is to maintain. Kung nandyan na ho yung proyekto, tungkulin po ng local government na i-maintain kung yan ba ay maayos pa. I-update ang provincial and national government at engineering department na nandito sa first engineering district po natin. Kung yan ba ay okay pa. Yun ang trabaho ng local government na pangalagaan yan, i-dredge po ang mga ilog at sapa. Tingnan po kung epektibo pa ang mga nagawang proyekto para i-control ang baha. Hindi mo talaga naman agad-agad maaalis yan. Hindi naman natin pwedeng alisin ang tubig na nagaling po sa mataas. Pero pag-control po nito, napakaganda na dapat alam mismo ng local government ang sitwasyon po ng pag-control po ng baha sa bayan po ng Taytay. Barangay Captain Alan, ang isa pang katanungan na medyo merong laman tulad po ng mga sinasabing pamimigay ng ayuda sa ating mga kababayan, ito ho ba ay nagampanan ng isang Alan De Leon? Mahirap po akong sumagot, pero dahil tinatanong mo ko, Kuya Jerry, kaya ko sumagot ng diretso sa camera na sa abot po ng aming makakaya, sa tulong ng ating pong mga kababayan na nag-donate din, sa tulong po ng lahat ng mga kumpanya, private citizens, at sa mamunting budget po ng barangay, sa abot po ng kaya, nagawa po natin yan. Hindi ho tayo nagtago sa panahon po na tayo hinahanap. At kung sasabihin po ng taong bayan na
May mga nakikita kong hashtag kasi. Mhm. Never forget lockdown 2020. Hatulan na po next year. Yung mga ganun. Mhm. Alam ko po sa sarili ko. Ah. Kung hahatol po ang bayan, hindi ho ako malalatayan. Kasi ako po'y gumanap sa abot ng aking makakaya. Hindi ho ba naging sagabal itong COVID-19 Mhm. para ang isang Alan De Leon ay mabigay ng tulong sa kanyang mga kababayan di sa bayan ng Taytay? Alam niyo po, itong pandemya, itong COVID-19 ko, Jerry, hindi siya naging sagabal. Bagkus, ito yung nakapagpalinaw kung sino ba talaga ang kakapitan po ng mga kababayan po natin sa bayan ng Taytay. Mhm. Sa panahon na nangangailangan ka, sino ang lilitaw, sino ang magtatago, sino mawawala, Mhm. sinong lulutang, Mhm. sinong maghahanap ng pamamaraan, sino ang tatabla sa'yo. So, hindi ho ito naging sagabal, bagkus sa paniniwala ko ho, bigay pa ho ito ng Panginoon on the brighter side, Mhm. na makita ang kakayahan ng bawat isang lingkod bayan para malaman kung paano siya gaganap sa tungkuling inihatang sa kanya. Maturuan ng mamamayan kung Yes. ano ba yung nararapat na Oo. talagang sa katulad nating hinaharap ngayon na Kapitan Alan. Ang sabi niya ko, Jerry, ang post-pandemic election is judgment day Mhm. ng isang politiko. At sabi ko nga, ulitin ko, mahirap magbuhat ng sariling bangko. Pero naniniwala po ako na pagka maglalatayan, hindi po ako tatablan dahil tayo nagtrabaho at gumanap. Amen. Baka po marami pa kayong gustong imensahe sa inyong mga kababayan dito sa bayan ng Taytay. Gamitin niyo ang pagkakataon na Barangay Kapitan Alan De Leon sa programang Isyu ng Bayan. Right. So, bawal pa ho kami na kaming mag-campaign kasi nakapag-file na ho kami ng COC last Thursday. Kasama ko ho nag-file for Vice Mayor si Top Notcher Councilor Pia Cabral at amin pong 8 konsehal. Sabi ko nga po ay pwede ko siguro ibate in behalf of the group. Kasama po namin dito ang ating asawa po ni Kapitan Russell na si Ma'am si Helen Valera, ang comebacking counselor na si Councilor JB Tabita, ang ating pong kagawad mula sa Barangay Luzon si Pisoy Encisa, ang ating pong dating konsihala Dr. Reggie Gonzaga Mascado, nakatuwang ko po sa bago mag-file ay katuwang ko sa BHERT operations po ng Barangay Dolores. Andyan din po ang ating kaibigan na graduating pilot na si Takpa Eldon, ang SK Top Notcher Counselor po ng Barangay Dolores na si Chesta Persia, at syempre po ang ating po kaibigan na si Ace Del Rosario. So, lahat po yan ay pinili po natin. Pero isa po sa talagang pababangit ko na una kasama ko na kaagad ay yung anak po ng ating Kapitan Joey Calderon na maikukwento ko lang po, nung ako po ay nawala sa Lapian na aking kinabibilangan noong 1 taon, bago magpandemya, wala hong politikong lumapit ho sa akin. Kaisa-isa ho ang namayapang Kapitan Joey Calderon ng Santa Ana na siyang kumuktok po sa akin at kinayang mag-selfie na ako po yung makasama niya. Kaya po nung for that time na yon at nung mawala po siya ng August 2020 ay medyo na talagang nakapilay at nakalungkot po sa inyong lingkod. Pero eventually, nakasama ko po si Cap Russell, si Consipia, at si Vice Mayor Bonoy, at ang grupo po ng NPC Barkadahan. So, lahat po kami nagsama-sama po para po, hindi muli, paalala ko, hindi pa sa pakikipaglaban, kundi para po, tugunan po kung ano man po mga tulong at kahilingan ng bayan ng Taytay sa ating po mga kababayan. So, si Architect Len Calderon po ay binabati ko, pati ang kanyang mami, si Kapitana Lilia. Thank you. Hindi po kaila, Barangay Kapitan Alan, itong 13,235 na naging boto ninyo noong nakaraang taon. Ito ho ba, kaya pa ninyo ipanumbalik at maibalik yung tiwala ng inyong mga kababayan dito sa bayan ng Taytay? Alam niyo, very, very overwhelmed. Pagka nakikita ko po yung resulta po ng barangay elections po ng Barangay Dolores ng 2018. Very, nakakatatag po ng dibdib at nakikita po ninyo na yung suporta ng mga kabarangay mo is nandyan. Yung lumamang ka lang po ng 1,000, malaking bagay, pero yung lumamang ka ng 10,000, ibig sabihin yung approval sa'yo ng mga kabarangay mo is nandyan. So, I'm hoping and praying na kung itong laban po na ito ay patutulungan po tayo, ay wala akong problema, basta malaman po ng mga kababayan po natin, itong ginagawa kong laban ay hindi laban lang ni Alan De Leon, kundi laban po ng bayan po ng Taytay at laban po ng bawat Taytayenyo. Mensahe na lang po mga sama inyong mga kababayan at Kapitan Alan. Bawal pa po akong humiling ng suporta. Pero ipaalala ko po sa inyo, lahat po ng ating mga paghihirap, na mga dinanas ngayong pandemya, sa
tulong po ng Panginoon at sa ating patatag ng kalooban, makararaos din po tayo mga kababayan. Maraming nawalan ng trabaho, maraming nawalang hanap buhay, lahat to apektado. Hinihiling ko din talaga ay yung tatag ng loob ninyo kasama ang inyong pamilya, kasama ang dasal, kasama po ang ang inyong lingkod po ay naririto din. Para kung sakali, medyo ko na question po, bakit daw po sagip Taytay? Ang ibig sabihin lang naman po ng sagip Taytay ay isalba ng Taytay. Dahil nasa krisis po tayo, hindi lang po Taytay ang nasa krisis, buong mundo. Bakit to magiging mali ang isang tagline na sagipin mo ang iyong bayan? Sasabihin ko ba sagip Tuguegarao o sagip Marawi? Eh hindi ho ako taga doon, ako ay taga Taytay. Kaya po ang aming tagline ay sagip Taytay. Pag-isahin, pasiglahin, at paunarin po ang bayan ng Taytay kasama po ang serbisyo may ngiti. Yun lamang po yun. No more, no less. Hindi ho na kami maninira at yan po ay alam na po ng mga bawat Taytayan. Salamat po. Okay mga kaisyon ng bayan, yan po ang naging kaunting panayam natin dito nga kay Barangay Captain Alan De Leon. At siyempre, sabi ko nga po sa inyo, lalaban bilang isang mayor sa bayan ng Taytay. Para sa programang Isyu ng Bayan, maraming salamat sa lahat ng mga sumabaybay at nanood. Sana po makita-kita tayo sa susunod na mga araw. Mabuhay po tayong lahat, stay safe and God bless all.